Oh, yan oh. Pag ano, maraming karapatan. Pero yung ibang tao, pagka konti na kasalanan, huli na. Ridiculous talaga yan, attorney. Oh, ridiculous. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya. Oo, nakakalabo talaga yan. Mailusot lang yung kliyente niya, eh, no? Wala talaga akong kaya. Habang nagbabantay ka ng tindahan, manood ka ng mga vlog ng ano, ay yung mga ano, social media, naiinis ka. Kasi ikaw kapakahirap ka magtinda, magtrabaho, tapos sila, nahuli na nga, may kaso na ayaw pang ayaw pang sumuko, sumuko na lang kasi. O, diba? Pero pagka pangkaraniwang taong kamukha natin, huli agad yan. Walang social justice. Only in the Philippines. Napakinggan natin si Attorney. Si Attorney Libayan, yan, panoorin natin. Shout out kay Attorney Libayan. Kasi nanonood tayo sa kanya. Hindi tayo ng mga legal ideas para malaman natin kung ano ba yung legal things para malaman natin yung ano talaga yung ayon sa batas. Ayan. O, diba? Kasi nakakainis lang. Nakakasama ng loob. May kasong nakasampa, ay sumuko, diba? Hindi naman tayo against dyan, kaya lang kailangan lang. Kung ano yung sa batas, hindi sumunod sa batas. My God, diba? Kaya tayo, nagbabantay na tayo tindahan dito. Ayan. O, ayan. Bayad tayo ng tax. Pag bumili tayo ng produkto, gabayad tayo ng tax. 12% back, diba? Tapos sila, binibenta lang nila yung yung laway. Tapos pagka nakasuhan, ayaw lumabas. Pero yung mga ibang negosyo, pagka nagkamali ng konti, sarado agad. Ito, kailangan bantay pa tayo matagal para lang kumita. Ito, lumang kaso, mga kabatas natin. Lumang kaso. Itong kasong ito, GR number 8821. The Law Philippines Project. September Tumaki tayo 15, mga lumang kaso. 1989. Ito yung tungkol kay Marcos, mga kabatas natin. Yan, Marcos daw. Binanggit kasi dito yung social contract. Sabi nga, di ba? It must be borne in mind that the Constitution, aside from being an allocation of power, is also a social contract. Okay? Yan yung sinasabi ng social contract, yung Constitution. Okay? Yung sabi? Whereby the people have surrendered their sovereign powers to the state for the common good. Yun, common good. Pag sumuko. Okay? Common good for the republic, hence, for the government. The officers of the government exercising the powers delegated by the people forget, and the servants of the people become rulers. The Constitution reminds everyone that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yan. Okay? Gusto pag nanood ka kay Atty. Libayan. Pag nanood ka kay Atty. Libayan, at is abogado to. Kaysa manood kayo dun sa mga vlogger na wala namang alam. Diba? Yung baga, hindi nila talaga alam yung sabi nila. Kaya minsan, kalagihan, sablay. Tuloy. Yung Constitution ay social contract. At is totoo. Okay? Ngayon, yung sinasabi... Tapos nagpapakita ng mga ng mga sample, nag-cite ng ibang mga kaso para malaman mo kung ano talaga yung tama. Kaysa naman yung ibang vlogger na nagsasabi lang na sige na, di ba? Kung ano yung sabihin ng abogado na pabor sa kanila, yun. Pero yung totoong abogado, ano yun, sasabihin sa'yo kung talagang ano yung paraan para bumaba yung kaso mo, kung talaga may kasalanan ka. Kaya kung meron kang warrant, subuko ka. Harapin mo nga ba? Harapin mo ang dapat mo harapin ayon sa batas. Rule of law. Ni Torion, mga kabatas natin, ang sinasabi niya, yun nga, magsusurrender kami ng karapatan namin sa inyo. Surrender. Okay? Surrender, karapatan lang. You protect us. Yun Okay, okay naman yun. Okay naman yun. Hindi nga sumusuko, paano yun? Karapatan lang, pero yung pagsuko, physically wala. Ano ba talaga? Social contract and political philosophy, an actual or hypothetical compact or agreement between the ruled and between the ruled and the rulers. Hinahanap ko kasi mga kabatas natin yung definition na kanya, no? Wala.
Baka yan na. Ito naman, 2023. Ah. Wala. Wala. Hinahanap ko yung ano niya eh. Ito. Social contract theory in American case law. Aral tayo mga tropa. Meron tayo dito. Maraming bagay kasi nag-aral tayo. Para meron tayo alam kahit konti. That rational individuals will agree by contract, compact, and commit to give up condition Swerte na nga ngayon. of unregulated freedom, blah, 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 blah. Ganun. Swerte na nga ngayon mga tropa kasi yung mga kabataan, pwede ka na mag-aaral kasi meron social media. Yung mga nagtuturo, kamukha ni Atty. Libayan, shout out. Pwede ka makaunawa. Tapos, bukod sa kanya, may mga mapapanood ka pang iba na pwede mong pagkuha na idea na legal ba. Kaya madaling matuto ngayon mga tropa, hindi ka mukha dati. Pag tayo, kailangan natin matutunan isang bagay, mag-research tayo sa library. Dito hindi. Sa mo lang tong YouTube mo, manonood ka na. Pero siyempre, papanonoorin mo yung mga legit na nagsasalita. May mga career, saka may mga pinagdaanan. Huwag kayong basta-basta manonood mga tropa doon sa mga vlogger na vlogger lang. Pero hindi naman talaga nila alam yung totoong batas. Mahirap yun, lalo na yung mga banat kunyari, banat lang. Ang tawag sa grupo, banat. Pero, banat lang, pero tanong, totoo ba yung sinasabi nila? Diba? Hindi naman, Tuloy. makakabas natin yung sinasabi niya. Well, let's assume na tama yung sinasabi ni Atty. Torion. Okay? Sige, pagbigyan natin siya. Okay yung sinasabi niya. Yun. Unreasonable pa na request yun. Hindi po kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract theory. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno. Ang gobyerno magprotekta sa amin. Karapatan ba ng isang citizen ng isang bansa na mag-request sa kanyang presidente, sir? Harapin ko yung kaso, sir, pero huwag mo ako ipadala sa Amerika, sir. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Okay? hindi pwede yun. Gusto ko sana bigyan ng Doon kami kaso, justification doon ka yung harap. social contract na teorya. Pero homework ko yun. Hindi tama yung interpretation niya, in my opinion. Okay? Ang pinaka mas matindi pa, okay? Ang pinaka mas matindi pa dito na dahilan kung bakit hindi tama yung sinasabi ni Atty. Torion dito, it's like the Philippines is trying to cradle or protect a person from the laws of the United States. Parang nagkikradle tayo ng isang fugitive from justice. Ito, ano ba yung sinasabi kasi ng protection ng batas? Okay? O ng kinauukulan, sorry. Ano ba ang sinasabing protection na ibibigay ng kinauukulan ng gobyerno natin sa mga tao in relation to the social contract theory? Okay? Protection nila laban sa kasamaan, sa dahas. Diba? Any untoward, illegal incidents. Pero pag ikaw may kaso, ikaw yung gumawa, ibang Pero, usapan. yung proprotectionan ka Oo. para hindi Yun. magkaroon ng hustisya. Yun. Mali yun. Di ba mali? Mali, di ba? Pwede ka na proteksyonan sa ibang bagay, pero ikaw may kasalanan. Hindi naman pwede ikaw Sige, proteksyonan. susurrender ako sa'yo. Pero, wag mo akong panagutin doon sa kasalanan ko sa kabila. Oo nga naman, di ba? Wag mo akong panagutin o iharap doon sa mga taong nagpo-prosecute sa akin sa kabila. Tama. Oo. Tama ba na social contract theory yun? Pinipilit kasi Hihingi ka ng protection pinipilit kasi nung ibang mga abogado na hindi ma-pursue yung tama yung mali. justice sa Basic. end ng ibang partido. Is that how social contract theory works? yun dapat talaga, baguhin mo. Kung ano yung totoo, yun ang ilaban mo. Pero yung alam mo na mali yung kliyente mo, huwag mo na ilaban. Kasi, Pero, wag natin hindi naman ibigay justice yung yun. sa Paano naman yung Amerika. biktima? Bakit ba na ipanalo mo yung kaso dahil sa magaling kang abogado, tapos alam mo naman sa sarili mo na may kasalanan yung kliyente mo, By virtue of consider the mo rin social yung contract theory, yung
ang dami ng totoong biktima. Pagbibigyan kita ha, pero tablahin natin Basta ang si, point dito, si Uncle Sam. ang point dito talaga, kailangan humarap. Yun lang naman humarap. Pag humarap, harapin yung kasong kinaharapan, hindi yung tatago. Kasi, tanggapin natin mga katopa, pagka sa kalagayan ni Pastor Kibuloy, talagang malaking tao siya. Pero pag pangkaraniwan tao, nakamukha natin, kamukha akong tindero sa tindahan, malamang kung sa akin nangyari yun, kulong na ako ngayon. Himas Rehas Tropa. Kawawa. Tuloy. Tablahin mo yun. Tablahin mo yung kapostado mo kung saan meron kayong extradition treaty. Hindi naman pinag-uusapan dito kung sino yung kung sino yung tawag ito, akusado. Basta as long as meron kang warrant, harapan mo yun. Kahit sino ka pa, kahit mayaman ka, mahirap ka, sikat ka, o hindi ka kilala, dapat harapan mo yun. Kasi nga, yun yung tatawag na na talagang pagsunod sa batas. Pero kung yung pagsunod sa batas may mga hangganan o kaya may mga limitasyon para sa ibang mamamayan, mali naman yun. Sa kung doon ka nagkasala sa ibang bansa, dapat panagutan mo yung kasalanan mo doon. Hindi pwedeng ipagtanggol ka naman ng gobyerno, kamukha niya, Pilipino tayo. Hindi naman pwede ipagtanggol ka ng Pilipinas para mapawalang sala ka na kahit totoo naman, hindi natin alam kung totoo. Kung may kasalanan may kaso kang hinaharapan sa ibang bansa, kailangan harapin mo yun. Rule of law. Yun nga hinahanap natin rule of law, pero tayo, hindi naman tayo sumusunod. Pagka tayo yung naapektuhan, gusto natin patas. Pero pagka tayo yung nakaapekto sa kapwa natin, ayaw natin yung rule of law. Basic. Tuloy. Ganon. So gumawa ka lang hindi tama para sa akin, para pagbigyan kita, yun yung social contract theory mo. Attorney Torion. Gullible yun. Hindi tayo abogado, tropa, pero gullible yun. Di ba? Try to analyze your social contract theory. Parang sinasabi mo na, Issue to no? Issue. Uy, Pero ilang araw na rin, di ba? Tagal na, buwan na pala. tablahin mo yung tropa mo doon. Basta ang mahalaga, basic lang naman humarap lang sa kaso, humarap. Kung sino ka man, ano man pagkatao mo, kung huli ka man ng tao, mababa, mahirap o mayaman, sikat o hindi sikat, humarap ka lang. Dahil yun ang sinasabi ng batas, may warrant ka, humarap ka. Kasi kung tayo naman ang mabibigyan ng warrant, harapin tayo, di ba? The fact na hindi ka maharap, hindi ko alam, ba't ka ayaw mo? Yeah. Yes. Napakinggan natin si Atty. Bigyan kita, makukuha mo yung hostisya dito, pero promise mo sa akin, huwag nating kunin yung hostisya dun sa kabila. Sa buhatan. Yun lang mga kapatid natin. Naisara ko kasi kanina yung Ayun mga ang tawag dyan, yung kaso. Okay? mga katropa, na ngayon, time check, na. Sa Pilipinas, dito, 11:45. Ang date ngayon, August 30. Ayan. Pero hindi tayo, gabi pa nagbabantay pa tayo. So, sana may bumili pa para makakumita naman tayo ulit. Yan talaga mga katropa. Ito na kasi yung hanap buhay natin. Kaya at the same time, nag-aaral tayo. Imali niyo, mag-abogado ako. Tuloy. Hinahanap ko ulit, hindi ko na makuha frustrated abogado. Hindi ko na makuha. Kala may anxiety. Ma-recover ulit yun. O sabi ni Aqua, Margo, Charleston, huwag ka na mag-all caps ha. Baka sabihin mo na naman, lokohan na naman tayo. Bias ako. Bawal ang all caps dito. Attorney, hindi naman ibig sabihin na hindi nila harapin ang US. Ang punto nila is matapos muna ang kaso dito. Isa pa, legal sa US ang rendition, hindi sinusunod ang extradition treaty. Anong gusto mong mangyari? Diba, maglagay ka ng kasi grabe na politika sa atin. Isulat ko lang na hindi po ako ipadala sa Amerika, i-prove ko yung innocence dito. Kasi doon, wala talaga ako kaya doon. Tinabang ka agad! Paano mo harapin? Doon kung wala kang kaya doon? Paano mo harapin yung kaso na ginawa mo sa ibang bansa pero dito natin didinigin?
Ano nangyari yun? Dapat kung saan ka nagkaroon ng kaso, doon ka harap. Hindi pwede na, hindi ako, huwag mo akong dalhin doon kasi may kaso ako doon. Dito ko harapin yung kaso. Walang ganon. Siyempre, kung saan ka, di ba sa Pilipinas, kung halimbawa may kaso ka sa, kinasuhan ka sa Ilocos, doon ka atin, doon ka haharap. Kasi doon ang kaso mo. Kinasuhan ka sa Mindanao, doon ka rin haharap. Kaya nga minsan nagiging problema, di ba, pagka medyo may kaya yung kalaban mo, kakasuhan ka sa iba't ibang lugar. Eh, pag kinasuhan ka sa iba't ibang lugar, palipat-lipat ka ng korte. Pag palipat-lipat ng korte, maubusan ka ng pinansyal. Mahirapan ka. Maatinan mo yung iba, hindi mo maatinan yung iba. Kaya, kung may paglabo mo yung sarili mo sa certain court, paano naman yung ibang korte na hindi mo napupuntahan? Malamang doon ka makukulong. Yun ang ginagawa doon. Eh, kung may kaso ka sa Amerika, doon ka harap. Eh, harapin mo rin dito sa yung kaso mo. Diba? Ganyan yun. Eh, paano? Isipin nyo ha, sample lang. Nagkautang ka doon sa kapitbahay mong si Juan. Tapos, may utang ka rin, tapos sinisingil ka rin ni Juan. Ang gagawin mo, hindi ako magbabayad kay Juan, kay Pedro ako magbabayad. Pwede ba yun? Siyempre hindi, magbabayad ka kay Juan, hindi kay Pedro. Dahil kay Juan ka may utang, at wala kang utang kay Pedro. Ganun na yun, basic lang yun, di ba? Kung saan ka may utang, doon ka magbabayad. Parang kung saan ka nagkaso, kinasuhan, doon ka haharap. Kaya nga ibang mga may kaso, kinakasuhan sila sa iba't ibang lugar para mahirapan ka, naatinan lahat yun. Kaya kung maayos mo man ibang kaso na kaya mo puntahan, yung ibang kaso na nasa malayong lugar, hindi mo pupuntahan yun, yung style doon. Eh, ang gusto na itong narinig natin ngayon, haharapin yung kaso, pero dito. Parang ano rin yan, nangutang ako kay Pedro, pero gusto ko, maipag-usap ako tungkol sa utang ko kay Pedro, kay Juan. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kay Pedro ka may utang, kay Pedro ka magbabayad. Hindi pwedeng kay Juan ka magbayad. Unless, kung sinabi ni Juan na, sige, babayaran ko yung utang mo kay Pedro, pero saan ka na magbabayad? Yun, pwede yun. Pero kung wala namang ganung usapan, kay Juan ka pa rin magbabayad. My golly. So pupunta doon si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Margo para magpakulong. Ang talino nyo. Talino. Ang talino. Ang talino nyo. Pupunta siya doon para magpakulong kasi wala siyang kaya doon. Talino. Sige, ano pa sasabihin mo? Sino siya Toryon? Para bigyan ng special treatment ng pastor. Hindi naman na extraordinary o unreasonable yung request. Magre-request ka lang naman sa presidente ng Pilipinas at sa Department of Justice para balikin Special treatment nga eh. Yun nga, di ba? Yun yung kaibahan nung ano eh. kung ano man Mahirap at mayaman ang na. pwede nilang gawin. Pagka medyo sikat ka, mayaman ka, may influensya ka, Kasi tignan may mo. special treatment. Harapin ko yung kaso Tama sa nga. huwag mo ako ipadala sa Amerika. Sarap, hindi pa Kung hindi siya ipapadala sa Amerika, sa tingin niyo ba pupunta ng kusa Ang Amerika. itong si Pastor Kibuloy sa Amerika? Hindi. Hindi, di ba? Kasi kung pupunta siya sa Amerika, pupunta siya noon pa. Ngayon pa, dito nga lang, ayaw niya na harapan yung kaso niya. Dahil pa sa Eh Amerika. kasi sinasabi niya, huwag niyo akong ipadala. So pinapabali niya nga yung usapan ng Amerika at saka Pilipinas. At yun yung extradition treaty. Sino pa magpapadala sa kanya kung hindi yung Pilipinas? Alangan naman kung saan siya pupunta doon. Hindi naman siya pupunta. Tama. Tama si attorney. Eh mismo ang abogado Attorney niya Libayan. nagsasabi Kita, walang daya, di ba? lipat na tayo sa kabila. Lipat na tayo. Ang bagong recruit si Mang Bayan sa Kalam. Yan. Maraming salamat Shout out. mga kapats natin. At syempre, tulad na lagi yung sinasabi, Shoutout attorney Libayan, nanonood naman ako sa iyo. Sige, i-hashtag kita rito sa aking commentary. Yan. Totoo naman yun, di ba? Paano naman nahaharapin ng tao? Ay, paano naman nahaharapin ng kaso sa ibang bansa? Kung ayaw pumunta ron. Gusto harapin yung kaso dito sa Pilipinas. Siyempre, ang haharapin niya lang yung kaso dito sa Pilipinas. So, paano naman yung kaso sa ibang bansa? Pero kung kabaliktad siguro, kung siya yung nagkakaso, hindi rin siya payag mo. Kung siya yung nagsampa ng kaso laban sa isang tao, hindi siya payag na hindi harap yung tao mo. Pero pag siya, ayaw niya humarap. Basic. Yan. Comment lang yan mga katropa.
Wala naman tayong pinipersonal dito, saka hindi naman tayo mataas na uri ng tao, tayo isa lamang tindero. Pero pinapaalala ko lang na kahit na po tindero lang tayo at tayo may namamayan, meron karapatan din tayo mag-isip at magkomento dahil meron yung tinatawag na freedom of speech. Pero sinasabi lang natin to hindi dahil sa matalino tayo. Sinasabi natin to o nagkukomentaryo lang tayo sa mga nakita at naririnig natin. Pero kung napansin nyo, nanonood ako, nag-replay ako dito ng live ni Attorney Libayan kasi siyempre doon tayo titingin sa mga tao na mas nakakaalam ng batas. 'Di ba? Wala tayong kinikilingan dito, hindi tayo dito Marcos, hindi tayo dito Duterte, hindi tayo dito Kibuloy, wala po tayong kinikilingan. Ang atin lang nagko-comment lang tayo sa pangyayari. Doon lang tayo sa facts, 'di ba? Sa facts lang po. Hindi natin sinasabi na may kasalanan si Pastor Kibuloy. Hindi natin sinasabi na may kasalanan yung mga abogado rito. Hindi natin sinasabi kasalanan kung sino mga politiko na naririnig natin sa oras na to. Lahat sila, wala tayong karapatang humatol. Ang atin lang, tinitingnan lang natin yung facts. Kaya, kasi nga, lagi natin naririnig mga tropa, di ba, yung rule of law. Yung bang rule of law, ina-apply lang po ba yun sa walang kakayanan? O sa mahirap? O ina-apply ito para sa lahat? Pero parang, ang alam ko, ina-apply yan para sa lahat. Pero, kung napapansin nyo, yung nakaraan sa Congress, merong pinakulong ng 24 hours. Pero yung pangkaraniwang tao nakukulong ng 1 buwan. Di ba? Tapos dito naman, sabi na haharap ako sa korte. Pag may kaso na, huwag niyo akong persahin. Pag may kaso, haharap ako sa korte. Pag may kaso na, wala na po. Di ba? Wala na, hindi na mapagkikita. Di ba? Yun yung point doon. Yung pangkaraniwang mamamayan na kamukha ko na isang tindero lang. Pag nakasuhan siguro, sa 911, yung malamang ituloy tayo sa selda at hihiwas tayo ng malamig na rehas ng bakal. Pero sila, hindi. Diba? Tapos, hindi na nga sila sumusuko, parang sinasabi pa nila na, hindi sila kinikilingan ng batas. Wala silang napapalang, nararamdamang batas na nagprotekta sa kanila individual. Kung humarap ka, sana lahat ng proteksyon ng batas ay nasa iyo. Kasi siyempre sabi nga ni dating presidente na magsaysay, the poor must have more laws, di ba? Pero the poor must have more laws, parang gano'n. Pero sinasabi ni magsaysay. Pero kung napansin nyo, the poor has no laws. Hindi naman. Napansin nyo na iba talaga yung iba talaga yung nangyari. Pag talagang medyo may influensya ka, you have more laws, diba? Which is hindi dapat yun. Kaya tayo bilang maliit na mamamayan o simpleng nagtitinda rito sa lugar namin, naniniwala tayo na hindi naman tayo pababayaan ng batas, diba? Pero sa nakikita natin ngayon sa isang kaso na tiyatalakay ni Atty. Libayan, nakita niyo naman gagawin lahat ng legal counsel ng akusado yung mga paraan, pero para namang yung sinasabi nila, para namang pabor lamang sa kanilang kliyente. Ang point ko lang naman dito mga katropa, kung ano yung ayon sa batas na sinasabi nila, haharap kayo pag nasa korte na, humarap lang po kayo. Humarap kayo. Patunayan nyo na meron kayong bayad na humarap. Diba? Kasi nga kami mahirap, kahit natatakot kami, humaharap kami. Kasi wala naman kami choice kasi mahuhuli kami. Pero pag sila, hindi. Alright mga tropa, yun lang ang ating comment sa araw na to. Sa gabi nito, sana hindi magsawa ng mga bagong parts ng ating vlog YouTube channel. Manood tayo ng mga magko-comment tayo sa mga interview sa minsan, pero hindi na hulaga ito na talaga yung vlog natin. Ano nga ito, halo-halo vlog ito. Alright, shoutout nga pala kay Atty. Libayan dahil na isama ko siya sa aking vlog. Pero nagko-comment lang tayo, Atty. Sana maunawaan mo. Maraming salamat, marami akong natutunan sa iyo. Alright, maraming salamat mga tropa. Bye-bye. Yeah.